Magandang araw po sa inyong lahat. The video is regarding po sa Armed Forces of the Philippines natin. Tapos na po ang reshuffle o deployment sa BRP Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal. So basahin po natin ang mga latest nila announcement. Ito, basahin mo natin, ha? Ano pala, maraming salamat po sa ating subscriber, then sa ating mga OFWs workers, at special pala mention kayo, no? Shoutout sa iyo, Life in Sweets. Nasa Switzerland po siya. Isa po siyang vlogger na laging sumusubaybay sa ating video. Maraming salamat sa iyo, Live and Sweets channel. So we proceed na. Ito po, basahin po natin update sa BRP Sierra Madre na sa BRP Sierra Madre nandun sa Ayungin Shoal, Manila, Philippines. Excuse me. Philippine Navy personnel who completed last week a 2-month deployment to BRP Sierra Madre in Ayungin or 2nd Thomas Shoal were not only awarded medals but were also treated to their most missed meal, spicy chicken and burger from well-loved fast food chain. Uy, hindi lang po medalya palang bibigay sa kanila. So, ititreat pa sila, pakainin pa sila ng mga namimiss nila ng pagkain, like spicy chicken, mga chicken and burger. Uy, okay. Okay din mga high moral nila sa moral and welfare sa ating mga personnel. The sailors came home as the Navy completed a rotation and resupply mission on April 9, bago lang po, last week lang po, April 9, to the grounded warship that served as the country outpost in Ayungin, a low tide elevation that lies within the country's 370-kilometer exclusive economic zone and some 194 kilometer of Palawan province. So, yun po ang latest sa Sierra Madre. Excuse me po. Alam niyo po yung Sierra Madre, ang history po niyan. Iyan sinadsad dyan sa Ayungin Shoal. Panahon pa ni President Erap, yun nga, President Erap Estrada. Yan po yung sinadsad dyan. Pero bago yun basahin mo natin ang history ng BRP Sierra Madre. So yung mga nakabalik na sa after the rotation. So ano na lang kayo dyan, have a nice meal na lang, then may chicken joy na pala kayo. Ay moral din, chicken joy. Wala bang ice cream? Okay, basahin po natin. The BRP Sierra Madre, a World War II era vessel, so panang World War II po ito, has a significant history serving in both the US Navy and South Vietnamese Navy before being transferred to the Philippines. So itong Sierra Madre, BRP Sierra Madre, bago na ipangalan sa kanyang BRP Sierra Madre, ito yung nagsilbisi muna sa US Navy, tapos na-transfer sa Vietnam, South Vietnam. So, tagal-tagal din pala silbisyo nito. Basahin ulit natin. It was deliberately grounded on Ayungin Shoal in 1999 to serve as an outpost and assert Philippine claims in South China Sea.
becoming a focal point in the ongoing dispute with China. So ito pong ayungin na shoal, itong BRP Sierra Madre, sinadsad doon. They deliberately grounded on Ayungin Shoal para maging siya, outpost, maging outpost siya kasi nakiklaim tayo sa Philippine South China Sea. Ang original po niyan, yung BRP Sierra Madre, originally built as landing ship. LST lang po yan dati. Building landing ship, LST landing ship Tang in 1944. The vessel then designated LST, pangalan pa niya, LST 821, served in the Pacific Theater during World War II and earning a battle star. Uy, maraming Then after the war sa Vietnam, it was decommissioned. So wala na siya makomisyon, and late reactivated for the Vietnam War. Tapos na-activate ulit siya. Na-deactivate siya, na-decommission, na-activate ulit. Na-commission man ulit. Then nagkaroon ng sa Vietnam War. Ginamit ulit siya sa Vietnam War, serving as a base for the Mekong Delta Mobile Upload Force. So, yun mga po. Tapos, na-transfer ito sa Pilipinas bago naging Sierra Madre, so galing sa ng Vietnam. Excuse me. In 1976, the ship was transferred to the Philippine Navy. So, nailipat sa ating Philippine Navy ang LST 821. Tapos, in 1976, the ship was transferred to the Philippine Navy unrenamed. So, binago ng pangalan. So, hindi na sa LST 821. Ginawa na siyang BRP Sierra Madre. So, yun na po nga, BRP Sierra Madre na siya. In 1999, BRP Sierra Madre was deliberately grounded on Ayungin Shoal. Yun nga, pinasadsad na nga po doon sa Ayungin Shoal. Ilutay doon, mababaw doon. So, yun ay tinawag na Second Thomas Shoal within the Philippines exclusive economic zone as part of a strategy to appear with cliffs in this partly island. So sinadsad yun para ang purpose na maging post siya doon, observer, post natin. Di kasi nakiklaim po tayo sa Sparty Island kasama na yung shore sa kiniklaim natin. So nilagay na agad yun, pwesto agad siya doon, sinadsad. The ship is now dilapidated state but continue to serve as a symbol present. So, yung kahit ganun po yung ating Sierra Madre na vessel doon, sinadsad doon, para lang ang purpose po nun continue yung pag-claim natin doon to serve as a symbol of Philippine presence. So, yung nandun talaga tayo, may presensya tayo sa isla na yun na kiniklaim natin. At the point of contention in the South China Sea dispute with China. So, yun nga, nakaroon tayo ng dispute sa China. Tapos, may ano na yan eh. May result yan sa UNCLOS, utilization na law of the sea, UNCLOS. Nanalo po tayo dyan, awarded, nanalo tayo. Ang problema lang po dyan, hindi ni-recognize ng China yung decision ng UNCLOS, yung law of the sea. So, bias daw, sabi ng China. So, wala tayong magawa dyan. Yun ang ano nila eh. Yun ang pagkaano nila. Basta nanalo tayo, awarded tayo dyan, nanalo tayo. Pero hindi yan ni-recognize ng China. So, then China, we dispute with China. China views
the ship presence as illegal and demands its removal while the Philippines reject this. Agree, ito na. Sabi ng China daw illegal daw yun. So nagdi-demand sila na alisin yun. Pero ang Pilipinas, nireject naman yung demand nila na yung pagsagsa yung silo, sabi RP Sierra Madre sa yung silo, hindi lang pumayag po ang gobyerno natin. Isa tayo sa claimant yan So meron na tayong president doon, nandun yung post natin, nandun yung BRP Sierra Madre. So yung request ng China na removal, hindi po nag-grante, nireject ng Pilipinas kasi claimants po tayo. Naalala po tayo, awarded na po tayo sa UNCLOS, sa Indonesia, sa Law of the Sea. So, yun hanggang ngayon, yun ang, pero may mga diplomatic dyan So, bahala ng gobyerno dyan kung ano mga diplomatic procedure nila dyan. Alam niyo po, ang paghatid ng Philippine Navy dyan, kasi ang naka-duty dyan yung mga Marines, Philippine Marines. So, rotation basis po yan. Rotation basis po yan. Ang problema po doon, yung drinking water. So, kailangan talaga na magkaroon ng resupply doon ng Philippine Navy. Yung mga military personnel na yung mga Philippine Marines. Rotation basis yun, 2 months ba or 3 months. Ang problema doon yung mga drinking water. Then, pampaligo, pwede mo sa dagat, pero kahit na, makalat pa rin, mainit pa rin. Tapos yung area nila. So, ang problema kasi dyan, minsan, naharangan po ang ating supply tsaka rotation of personnel. Inaharangan ng Coast Guard. Hindi naman po pwede yung makialam ang Philippine Navy dyan, ang Philippine Basin natin na siya mismo magano dyan. Kasi, ano po yan ilang Coast Guard to Coast Guard talaga ang mga ganun yan. Walang mga forces dyan na mga armadong kusog na barko o mga visit pang warship, depende dyan. Dahil kailangan dyan, diplomatic talaga. Coast Guard to Coast Guard na, dahil civilian yan Yan Coast Guard yan So sila po ang bahala dyan. Yun ang problema. Minsan nahaharas ang ating Coast Guard, hindi sila pinakapasok. Minsan pero nalulusutan po sila ng ating Coast Guard. So nakakadala tayo ng supply doon. Lalo na yung mga drinking water. Nakadala ng mga supply, rotation of personnel. So, at least, naibigay natin ang mga kailangan nila doon. Mahirap po ang buhay doon. Imagine, 3 months ka magbabantay sa area. Andun ka lang sa barko, nakasadsad dyan, nakikita mo, puros dagat lang dyan. Walang problema sa ulam, dahil pwede ka mo na mamingwit yun Ang problema yung inuming tubig, yung fresh water, yung drinking water. So, kailangan ka mag-supply doon din. Ma-homesick din yung sundalo natin doon, nagbabantay. Pero ang loob ng yung issue ng barko, sa yung issue ng BRP Sierra Madre, meron pong dyan, recreation, ang karaniwang recreation, meron dyan, mga simple lang na recreation dyan para lang malibang ang ating mga sundalong na distinct dyan. Napakalungkot po sa iyo. Makikita mo, poros dagat na lang. Wala ka na ibang tapos yung barko nyo masakit ka ng konti dyan, kalawang yan. Masugatan ka, kalawang. Titalas ka pa dyan. Karami na ang barko. Pero grabe yung servisyo ng barko na yan kasi yan is a symbol of presence ng bansa natin na andyan tayo. Isa ka tayo nag-claim yan. Na-award na nga sa atin na kasi nasa loob kasi ng economic exclusive zone natin yan pang natin, ekonomiya natin, mga fisherman, pwede mag-ano dyan. Problema nagkakaroon ng mabawala ng ating fisherman, hindi makapunta minsan doon kasi naharangan din ng Chinese Coast Guard. Minsan may nakakalusot din doon ng mga media. Akin na water cannon na nga sila
Pero sana matapos na po yung problema na yan, yung territorial dispute. Territorial dispute yun, yung hanggang saan ang area mo. Kasi ang China nagpalabas ng dati ano pa lang yan, 7 dash line pa lang yan. Naging 9, naging 10. Ewan ko yun, parang 12 na ata. So marami nang iisla na kuha sa atin sa dash line nila. Hindi natin ino-honor yan. So ang Pilipinas, parang may bagong batas nila na pinirmahan siya, hindi na-scan ko yun si President Marcos Bongbong, na yung bagong mapa ng Pilipinas hanggang saan ang cover niya, geographical, economic zone, economic territory natin, Philippine territory. So napirmahan niya na yun na yung gagamitin. Kasi kung sa UNCLOS, nagbabasihan ko sa mga old map, ay meron pang mapa nung araw, mga sa China naman, pang mga Qing Dynasty ba yan, pang mga dynasty yan. Sa atin meron na tayong mapa, panahon pa ng mga So kinukompare yan kung sino talaga mga audience, sino unang nag-settler dyan, nagpunta sa area na yan. So talagang po yun. Pero ngayon, natapos na po yung rotation, at least sa 6 poles, so bibigyan ng high moral ng Philippine Navy ang mga personnel natin dyan. Mga sundalo na nag-duty yan, na nakauwi sa pamilya nila. Yung nga chicken joy, tsaka burger daw. Okay na yan. Tapos sinabi, request din kayo ng ice cream. Meron din kayong medal na tanggap yan. Automatic na pinakamababang medal dyan, triple M, military merit medal. Kasi bravery din nandun ka doon, nandun na sa iyong lahat sa area. So, andyan pa ipopost natin kung anong itsura ng BRP Sierra Madre. At kita nyo talaga, kawawa talaga ating sundalo na kanisting dyan. Ang problema dyan minsan kapag hindi makalusot yung personnel na papalit sa kanila, yung rotation, pati supply. Kasi, para sila nag-agency dyan nag-ahabulan po. Pag nakapasok na yung transport ng bangka ng magdadala supply, para lang yun sa mga low tide na bangka ginagamit, papasok doon sa loob. Pero yung sa malaking barko pupunta doon, sa dagat mismo, ng Coast Guard. Pagka mapapasok doon sa loob sa Yungin, sa sinatsara ng BRP Sierra Madre, mga pambot na yan, mga liliit, may mga kating na ba. Hindi na makasunod ang yan, ang Chinese Coast Guard, kasi masabit yung nila, masadsad yung barko nila yun. Kaya hanggang tingin nila sila. Yun, nagkaroon ng rotation. So, nadadala ng supply yung ating mga sundalo doon sa area. At salamat naman, para silang doon, nasot pusa, naghabulan. Palusutan sila. Pero very brave din itong Coast Guard natin, Philippine Coast Guard, yung naghahatid ng mga supply doon. Talagang, iniisahan nila yung mga Chinese Coast Guard kung paano kalusot. Lalaki ng barko ng Chinese Coast Guard. Binabangga lang nga sila diliit ang barko natin ng Chinese Coast Guard. Pero at least, nakikita natin kung anong mga update sa labas at loob ng ating bansa. At least, kung mapanood man ito ng mga OFW natin na nasa ibang bansa, so nakikita na ang situation ng Pilipinas. Binabantayan natin ng ating gobyerno ang ating territory at pinaglalaban po natin ang gobyerno. Kung dugo man natin sa kanila na yun, sila na mag-desisyon. Basta ikabubuti ng bansa natin. So hanggang dito lang po ang aking video at ina-update ko lang po kayo sa Armed Forces of the Philippines update, then sa Philippine Army. So maraming salamat po sa inyo, Armed Forces of the Philippines and Philippine Army, overseas Filipino workers, at sa mga subscriber, active and retirees, and sa mga nag-apply ng pagkasundalo. So ito po ang buhay ng sundalo, makikita ninyo. So yun lang, maraming salamat po, mabuhay po ang ating bansang Pilipinas. Carry on and the good work. Thank you po.